Hi guys, narito ang ika-129 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Mago tayo magsimula, maraming salamat kay @BoostTV9179 sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simula na natin ang kwento. Nagulat ang lahat, daw ng Dragon Realm, sabi ni Gubei. Hindi ko naisip na ang pag-abot sa Dao ng Dragon Realm ay magiging ganito kadali. Kung ganoon nga, sabi ni Yuyin, dapat nitong tulungan ako na makamit ang tuktok ng Dao ng Dragon Realm. Ang ating pamilyang Dragon Seal ay naghahanda ng pumili ng kahalili nito sa lalong madaling panahon. Gamit ang tuktok ng Dao ng Dragon Realm, magkakaroon ako ng walang pag-aalinlangang kumpiyansa sa pagsesiguro ng aking posisyon. Sa puntong iyon, kahit ang Patriarch ay hindi na makakahadlang sa akin. Sa isip ni Xing Yun, paano kaya mabilis na naabot ni Long Yuyin ang Dao ng Dragon Realm? Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay higit na lampas sa ating abot. Sabi ng bida, upang makapasok sa tuktok ng Dao ng Dragon Realm. Maaaring isa ay hindi sapat, ngunit dalawa ay tiyak na gagana. Ang elixir na ito ay magdudulot din ng malaking pagbabago sa iyong pangangatawan. Gayunpaman, ang bawat elixir ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw para sa kumpletong pagsipsip. Sabi ni Yuyin, 3 araw. Sabi ni Gubei, 3 araw. Ang mga ordinaryong tao ay tumatagal ng mga dekada upang umunlad mula sa Heavenly Access hanggang sa Dao ng Dragon Realm. Ang elixir na ito ay talagang pambihira. Ito ay lubos na normal para sa mga eksperto sa antas ng Diyos. Para sa kanila, ang isang tao sa Dao ng Dragon Realm ay parang langgam. Sabi ng bida, ngunit ang halaga ng Divine Faceless Fruit na ito ay higit pa sa kabuoang halaga ng Divine Feather Sect. Sige, hintayin mo akong pagandahin ang mga elixir. Pagkatapos ng 10 araw, higit sa 500 tabletas, sa isip ng bida, magaling. Gamit ang mga tabletas na ito, mas malakas pa ako. Lahat ng ito ay salamat kay Emperor Tianyuan. Dapat kong ipapadala ito kay Yezayan at sa iba pa. Pumunta ang ating bida sa Sky Original Divine Clan, at agaran din silang umalis. Pagpapatuloy ng araw, makikita ang isang elixir, sabi ni Lu Piao. Ito ba ang elixir na binanggit mo? Sabi ng bida, maaari mo itong inumin. Pinagmamasdan itong mabuti ni Lu Piao. Agad itong ininom ni Lu Piao. Pagkatapos nitong mainom, agad na nag-react ang kanyang buong katawan. Parang sasabog ang kanyang nararamdaman. Wow! Ganoon kalakas ang epekto. Nag-focus siya. Sa isip niya, ang aking mga dantian ay nilalamon ng apoy. Nagkakaroon ng bitak ang kanyang soul realm. Ang aking soul realm ay parang sasabog. Sa tingin ko ay mamamatay ako, ano ang saysay ng pagtaas ng paglilinang kung mamamatay ka lang din. Nagkakaroon ng mga bitak ang kanyang soul realm. Agad din itong gumagaling. Paulit-ulit lang itong mangyayari. Patuloy lang si Lu Piao sa kanyang ginagawa. Sabi ni Xiao Yu, siyam na fate, siya ay sumusulong. Sabi ni Gubei, Heavenly Access Realm 1, 2, umabot na ito sa 5. Tuloy-tuloy ang pag-angat ng antas ni Lu Piao. Lu Piao, Heavenly Access Realm 5. Napalunok si Gubei sa kanyang nasasaksihan. Sabi ni Xing Yun, Nia Li, bigyan mo ako ng isa ng mabilis. Ipinamahagi ni Nia Li ang lahat ng pinagandahang elixir na hawak niya. Pagkatapos, pumasok siya sa Myriad Miles Rivers and Mountains painting at ipinamahagi ang natitira sa kanyang mga eksperto sa Sky Origin Divine Clan. Pagkatapos matanggap ng lahat ang kanilang bahagi ng mga elixir, nagsimulang maglinang sila ng buong konsentrasyon. Sabi ng nasa kanan, Hiyuan, hindi ba ito immoral para sa atin na gawin ito? Reaksyon ng nasa kanan, Humph, sabi nito. Immoral, bakit nga ba tayo sumali sa Demon League sa una pa lang? Hindi ba dahil nakakita tayo ng potensyal sa Demon League, at sa katotohanang nag-alok sila ng napakagandang mga kondisyon?
Ngunit tingnan mo ngayon, ang mga kaaway ay puro mura at panlalait buong araw, at sino ang nakakaalam kung nasaan na ang mga pangunahing miyembro? Marahil ay nagtago na sila na parang pagong. Ano ang saysay ng pananatili doon? Okay lang na umalis tayo, pero ang pagsama sa mahigit 200 kapatid. Sabi ng may hiwa sa mukha. Haha, ang isang tao ay naghahanap ng kanyang daan pataas tulad ng paghahanap ng tubig sa ibaba. Ang Demon League ay hindi na magtatagal. Bukod pa rito, si Gu Heng ay nag-alok sa atin ng disenteng mga termino. Sa pagdadala sa mga kapatid na ito sa atin, magagawa nating makipag-ayos sa mga termino. Kung tayo lang dalawa, sa tingin mo ba ay mag-abala si Gu Heng? Sabi ng kayumanggi ang buhok. Sige. Aalis na tayo, dahil ang Demon League ay wala ng anumang pag-asa. Habang natigilan ang dalawa, sabi ng may hiwa sa mukha. Gayun din, si Li Yufeng. Siya ay nag-aalok ng magagandang termino sa mga magtataksil sa Demon League. Manatili dito at pagtawanan buong araw o umalis. Sabi ng kayumanggi ang buhok. Sige, fair na. Habang umalis na ang mga ito, may maririnig na ingay sa damo. Ito pala ang bida, sabi ng bida, higit sa 200 ang umalis, mahigit 1,000 katao na ang umalis. Marami ang umalis, at marami ang mananatili. Maoobserbahan ko ang mga natitirang tao matapos ang kaguluhan at aalagaan ko ang mga karapat-dapat. Ginagamit ni Lu Piao at ng iba pa ang panahong ito upang ubusin ang tableta at dagdagan ang kanilang paglilinang. Gagamitin ko ang kasalukuyang sitwasyon upang linisin ang Demon League, tanggalin ang mga especially iya, at maghanap ng mga mapagkakatiwalaang miyembro. Ngunit syempre, walang makakaalam nito. Kalmadong comes kay Seoul Institute. Si Li Yufeng ay gumagawa ng mga hakbang nitong mga araw. Wala siyang gaanong kapangyarihan noon. Ngunit ngayon, tila nakikipaglaban siya para sa posisyon ng patriarch ng Ashen Flame family. Sabi ng kalbo, habang kumakain, nasaan sina Long Tianming at si Tu Bian? Sabi ng isa, kailangan nilang nakikipaglaban para sa posisyon ng acting sect master. Hindi sila gaanong gumagawa ng ingay gaya ni Li Yufeng, bagaman. Ang mga nakakatandang henerasyon ay lahat ay nagtago at naglilinang. Ayaw nilang abalahin ang mga walang kabuluhang bagay ng nakababatang henerasyon. Sabi ng kalbo. Ang Divine Feather Sect ay nasa isang malaking kaguluhan. Slurp, nasaan si Nia Li? Sino? Sa lugar ng Hierarch Sky Cloud. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Nia Li, sabi mo na gusto mong makipaglaban para sa posisyon ng acting sect master. Sabi ng bida, oo, sa ngayon, ang Demon God Sect ay pinipilit tayo ng husto, kung si Long Tianming ang kukuha ng kontrol. Natatakot ako na ang Divine Feather Sect ay mahuhulog sa isang mas malaking krisis. Kaya't nais kong lumabas at makipaglaban upang maging ang acting sect master. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Ngunit wala ka lang talagang gaanong tsansa na magtagumpay. Ang ating pundasyon sa loob ng Divine Feather Sect ay masyadong mababaw. Marami sa mga disipulo ng Divine Feather Sect ay hindi man lang alam kung sino ka. Paano mo balak makipaglaban upang maging ang acting sect master? Totoo, ikaw ay aking disipulo at mayroon kang aking suporta. Gayunpaman, sa loob ng malawak na hangganan ng Divine Feather Sect, ang aking suporta ay hindi sapat. Alam kong mayroon kang magagandang plano sa iyong puso. Gayunpaman, ang posisyon ng acting sect master ay lampas pa rin sa iyo. Sabi ng bida. Kung makukuha ko ang kontrol sa Divine Feather Sect, kung gayon ang sect ay tiyak na magkakaroon ng isang bagong Golden Age. Nais ko lang malaman kung susuportahan mo ako ng buong puso. Nakatingin lang ang Hierarch Sky Cloud. Napagalaw ito sa kanyang pagkakaupo. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Natatakot ako na kahit ako ay hindi ka lubos na masusuportahan. Tungkol naman sa ibang mga hierarchs, mas lalong imposibleng mangyari iyon. Sabi ng bida, hanggat sinusuportahan mo ako, mayroon akong kumpiyansa. Reaksyon ng Hierarch Sky Cloud.
Napabuntong hininga ito, sabi ng Hierarch Sky Cloud. Sa mga tuntunin ng pagkatao, mas mahusay ka kaysa kay Long Tianming. Gayunpaman, ang batang si Sito Bian ay hindi rin naman masamang pagpipilian. Si Sito Bian ay anak ng kasalukuyang sect master. Kawawa naman dahil wala siyang gaanong ambisyon. Maliban na lang kung mapatunayan mo na talagang may kakayahan kang pangunahan ang Divine Feather Sect tungo sa kaluwalhatian. Doon ko lang masasabi na makikipaglaban ka kay Long Tianming. Sa isip ng bida, Sito Bian. Sa aking nakaraang buhay, si Sito Bian ay namatay ng misteryoso dahil sa ilang hindi kilalang balak. Dahil hindi nanalo si Sito Bian laban kay Long Tianming noon, marahil ay hindi magandang ideya na hayaan siyang maging sect master sa buhay na ito. May kinuha ang bida, mapatutunayan ko sa master na mayroon akong kakayahan. Ngunit kailangan mong bigyan ako ng buong suporta. Sabi ng bida. Ito ang elixir na pinagandahan ko para sa master. Naniniwala ako na mauunawaan ng master pagkatapos mong inumin ang elixir na ito. Na kaya kong dalhin ang Divine Feather Sect sa isang kaluwalhatian na hindi pa nito nakikita sa loob ng 1,000 taon. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Elixir. Sa mga martial ancestor experts, ang mga ordinaryong table task ay walang epekto. Nasa kamay na ito ng Sky Cloud. Pinagmasdan niya itong mabuti. Ang kapangyarihan ng gamot na ito. Agad niya itong ininom. Umapaw sa nakakatakot na enerhiya ang inilalabas ni Sky Cloud. Habang patuloy ang kanyang pag-unlad. Sa isip niya, naipit ako sa 3 stage martial ancestor realm sa loob ng 5 mahabang taon. Ngunit pagkatapos, nagpa siya akong uminom ng tableta, at sa aking pagkagulat, agad akong nakapasok sa ika-4 na yugto. At ang pinakamagandang bahagi ay, ang aking paglilinang ay patuloy pa ring umuunlad. Kahit para sa isang malakas na martial ancestor expert, ang pagsulong ay maaaring maging mahirap. Ang paglilinang lamang ay madalas na hindi sapat. Sinusubukan kong sumulong sa loob ng 12 taon, ngunit hindi hanggang sa uminom ako ng maliit na elixir na ito na sa wakas ay nagawa kong sumulong ng walang pagod. Anong uri ng mahiwagang tableta ito? Masyadong makapangyarihan. Ang mga martial ancestor experts ay ang pangunahing lakas ng Divine Feather Sect. Ang isang elixir na maaaring magpasulong ng isang eksperto ay talagang kapansin-pansin. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Ang tableta na ito ay lubos na nakakatakot sa lakas nito. Nia Li, ininom ko ang iyong elixir. At nais kong malaman mo na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan ka sa bagay na ito. Sabi ng bida, Master, huwag masyadong seryoso. Bilang iyong disipulo, tungkulin kong ipakita sa iyo ang mga kapakipakinabang na bagay na nakuha ko. Ang Hierarch Sky Cloud ay lubos na mapagkakatiwalaan, tiyak na sulit na humingi ng tulong sa kanya. Sa isip ni Sky Cloud, ang mga kapangyarihan ng gamot ng tableta na ito ay nagpasulong sa akin sa isang mas mataas na yugto, at kahit na pagkatapos noon, may natitirang enerhiya pa rin ng gamot sa aking soul sea. Kung mag-iisa ako sa loob ng ilang buwan upang maayos itong masipsip, maaari pa akong makapasok sa ika-6 na yugto. Kamangha-manghang tableta ito. Kung mayroong 5 o 6 pa nito, ang Divine Feather Sect ay maaaring makapasok sa isang bagong panahon ng kaluwalhatian. Ngunit nauunawaan ko na ang isang napakamakapangyarihang elixir ay napakahalaga, at maaaring masyadong mababa ang humingi nito sa nakababatang henerasyon. Habang nakatingin siya sa ating bida, ibinato ng ating bida ang isang bote. Sabi ng bida, Master, mayroong higit sa 30 table task sa bote na ito. Mangyaring kumbansihin ang Sect Master at ang iba pang mga miyembro ng Big Five na tanggapin ang mga ito. Ito ay maaaring maging isang malaking oportunidad para sa ating sect. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ng bida, naniniwala ako na sa ngayon, alam na ng Master kung ano ang kaya ko. Sa isip niya, bigyan mo lang ako ng posisyon ng Sect Master ng Divine Feather Sect,
at dadalhin ko ang ating sect sa isang bagong panahon ng kaluwalhatian. Nakatingin dito ang Sky Cloud. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Nia Lee, naiintindihan mo ba ang kahalagahan ng 30 elixir na ito? Handa mo silang ibigay sa Divine Feather Sect. Sabi ng bida. Oo, handa ako. Sabi ng Hierarch Sky Cloud. Isang malaking kapalaran para sa Divine Feather Sect na handa mong ibigay sa amin ang mga elixir na ito. Sigurado akong ang Sect Master at ang iba pang mga miyembro ng Big Five ay magpapasalamat sa iyong mga kontribusyon at buong puso kang bibigyan ng posisyon kapalit. Sa loob ng ilang taon, ang kasalukuyang Sect Master ng Divine Feather Sect ay mag-iisa at magsisimulang maglinang upang makapasok sa isang mas mataas na kaharian. Kapag dumating ang panahong iyon ay isusuko niya ang kanyang posisyon bilang Sect Master sa ibang tao. Pagkalipas ng ilang panahon, ang Divine Feather Sect ay magkakaroon ng isang labanan upang pumili ng mga kandidato para sa posisyon. Dapat kang magsimulang maghanda para dito. Hindi ko masisiguro na lahat ng Big Five ay susuporta sa iyo. Ngunit batay sa iyong mga kontribusyon, sa tingin ko hindi bababa sa 3 sa kanila ay susuporta. Gayunpaman, ang suporta lamang ng Big Five ay hindi sapat. Kailangan mo ring magkaroon ng sapat na lakas upang ma-dominate ang iba. Kung hindi, kahit na maging Sect Master ka, ang Divine Feather Sect ay magiging hindi matatag. Sabi ng bida, Master, mangyaring magtiwala ka sa akin. Gusto kong makipagkompetensya para sa posisyon ng Sect Master. At kung hindi ko ito makontrol, hindi ako makikipagkompetensya para dito. Nakangiti ang Sky Cloud. Habang patuloy ang araw, ilang araw bago ang araw ng pagpili para sa acting Sect Master. Sabi ni Long Tianming, ano ang sinasabi mo? Bakit buhay pa rin si Sito Bian ngayon? Galit na galit si Long Tianming. Sabi ng tauhan, iulat sa Young Master, hindi namin sigurado ang pinagmulan. Ang bawat pagtatangka sa pagkalason ay natuklasan ng isang tao. Sinubukan pa naming mag-set up ng isang ambush para kay Sito Bian, ngunit napaligiran kami ng kanyang mga tauhan. Sa isip ni Long Tianming, mukhang may nakakaalam ng plano ko at palihim itong binabangga. Sabi ni Long Tianming, si Sito Bian ay anak ng Sect Master. Marami siyang taga-suporta, malaking banta siya. Gayunpaman, 80% ng mga elder ay nasa panig ko na. At 70% ng mga Grand Elder sa tuktok ng Dao ng Dragon Realm ay sumusuporta rin sa akin. Bukod sa kanila, mayroon akong 2 o 3 miyembro ng Big Five. Dahil naghahanda na ang Sect Master sa pagre-retiro, hindi siya hayagang sasama kay Sito Bian. Ayaw kong maniwala na mananalo pa rin si Sito Bian laban sa akin. Kahit hindi natin siya patayin, ako pa rin ang mananalo. Kaya, hayaan na natin siyang mabuhay. Anuman, ang layunin ko ay ang lubos na makontrol ang Divine Feather Sect. Hindi ko hahayaang may umagaw sa akin. Lahat kayo ay pwede nang umalis. Opo, agad umalis ang mga ito. Sito Bian, ayaw kong maniwala na mananalo ka laban sa akin. Ako na may tulong nila. May kinuha siya. Ipinakita niya ang itim na selyo. Sa kabilang banda, wika ni Sito Bian, Nia Lee, gaya ng sinabi mo. Si Long Tianming ay talagang sinusubukang alisin ako sa lahat ng paraan. May utang na loob ako sa iyo. Gayunpaman, si Long Tianming ay hindi magkakaroon ng madaling panahon sa paggawa noon. Salamat, saad ng bida. Naniniwala ako na naiintindihan na ni Brother Sito ang bagay na iyon ng lubusan. Ang pagbisita ko ngayong araw ay upang humingi ng pabor kay Brother Sito. Ngumiti si Sito Bian. Wika ni Sito Bian. Isang pabor. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Sabay humigop sa baso. Saad ng bida. Alam ko na talagang gusto ni Brother Sito na lumakas pa ang Divine Feather Sect. Sa lalong madaling panahon, oras na upang pumili ng acting Sect Master. Humihiling ako na tulungan mo ako ni Brother Sito sa pag-akyat sa posisyon ng Sect Master. Natigilan si Sito Bian.
Bigla itong tumawa ng malakas. Wika ni Sito Bian. Nia Lee, inaamin ko na may utang na loob ako sa iyo. Ngunit ang kahilingan mo ay medyo nakakatawa. Huwag na nating pag-usapan pa ang katotohanang ako mismo ay isa sa mga kandidato. Kahit hindi ako, bakit kita ay nominate? Pagkatapos ng lahat, ang iyong mga ugat sa Divine Feather Sect ay masyadong mababaw. Gaano katagal ka na ba rito? Gayunpaman, gusto mong maging sect master. Paano nila posibleng ibigay ang pwesto ng sect master sa isang taong ang pinagmulan ay hindi malinaw? Saad ng bida, naiintindihan ko ang pag-aalinlangan ni Brother Sito. Ngunit hindi ba't medyo mas kwalipikado pa rin ako kaysa kay Long Tianming? Kung kaya ni Brother Sito, dapat kang magpadala ng isang tao upang imbestigahan si Long Tianming. Simulan sa kanyang cultivation. Malalaman mo na si Long Tianming ay miyembro na ng Demon God Sect, noon pa man. Napaisip si Sito Bian. Wika niya, hindi mo basta-basta masasabi iyan. Anong ebidensya ang mayroon ka para doon? Saad ng bida, wala akong pruweba, kaya sinabi ko na maaari mong imbestigahan. Kung paniniwalaan ito ni Brother Sito o hindi ay nasa iyo na. Umaasa lamang ako na kung hindi mananalo si Brother Sito laban kay Long Tianming. Pagkatapos ay babalik ka at susuportahan mo ako. Reaksyon ni Sito Bian. Ha! Sabi ni Gubei. Brother Sito, lubos akong sumusuporta kay Nia Lee. Wika ni Xing Yun. At ako, saad ni Yu Yin. Ako rin. Reaksyon ni Sito Bian. Saad ng bida. Sige, Gubei. Xing Yun, Yu Yin, fair na. May tiwala ako na gagawa si Brother Sito ng tamang desisyon. Wika ni Lu Piao, bakit mo ginawa na para bang wala ako rito? Saad ng bida, wala akong pakialam. Habang lumalabas na ang grupo ng ating bida, nakatingin lang si Sito Bian. Kung si Long Tianming ay talagang mula sa Demon God Sect, kung gayon ay hindi ko talaga hahayaang maging sect master siya. Lumipas ang mga buwan, at salamat sa saganang supply ng divine medicines at treasures na kanilang nakuha, ang Demon, Heavenly Path, at Profound Note Leagues ay lumago sa isang nakakagulat na bilis. Nia Lee, sa tuktok ng Heavenly Access Realm. Saad ni Gubei, Nia Lee, magiging deacon ako ng Skyway Hall ng Gu Clan sa lalong madaling panahon. Saad ng bida, ang deacon ng Skyway Hall. Sabi ni Gubei, ipaliwanag ko, ang mga tagapagmana ng Gu Clan ay wala talagang tunay na awtoridad. Gayunpaman, ang unang tagapagmana ay karapat-dapat na maging deacon ng Skyway Hall. Ang hall ay hindi gaanong kalakihan, na may ilang daang tao lamang. Ngunit may kamay ito sa lahat ng bagay na may kinalaman sa clan. Kapag naitatag ko na ang isang matibay na posisyon sa Skyway Hall, makokontrol ko na ang clan. Saad ng bida, kaya, may problema ba doon? Sabi ni Gubei, well, maaaring mahihirapan ako sa paggawa nito ng mag-isa. Gayunpaman, may kapatid ako upang tulungan ako. May naalala ang bida. Oh, saad ng bida, kumusta na ang kapatid mo? Sabi ni Gubei, salamat sa iyong divine medicine, ang cultivation ng kapatid ko ay lubos na umunlad. Nasa ikalawang yugto na siya ng Dao ng Dragon Realm. Bukod sa pagtulong sa akin sa mga gawain ng pamilya, ginugugol niya ang natitirang oras niya sa pag-cultivate. Plano niyang gamitin ang kapangyarihan ng iyong divine medicine upang maabot ang martial ancestor realm sa loob ng ilang taon. Saad ng bida, ang kapatid mo ay napaka-talented. Sabi ni Gubei, madalas akong pag-usapan ng kapatid ko. Sabi niya na ikaw ay isang taong may banal na kapalaran at ang kakayahang baguhin ang kapalaran. Hiniling niya sa akin na tulungan ka sa anumang paraan na kaya ko. Saad ng bida, isang taong may banal na kapalaran upang baligtarin ang mga kapalaran. Napabuntong hininga ang bida, sa isip niya. Hindi ba ako napunta rito sa pamamagitan ng pagbabaligtad ng aking mga kapalaran? Nang bigla na lamang may lumabas na imahe sa isipan ng ating bida. Naramdaman ito ng bida,
Napahawak sa ulo ang bida sa sobrang sakit. Sabi ni Gubei, "Nia Lee, ano ang nangyari?" Nag-aalala ang lahat para sa ating bida. Sa isang dimensyon na itim at pula, nasa loob na ng silid ang ating bida. Lumuluha si Yuyin. Wika ni Xingyun. Ano ang nangyari? Nabaliw ba ang kanyang cultivation? Habang tinitingnan ni Xingyun ang bida, ang pulso niya ay tila normal. May mali sa kanyang soul realm. Ngunit hindi tayo makikialam ng basta-basta dito. Magtayo ng barrier sa paligid dito at kumuha ng mga insenso na pampatahimik para sa kanya. Sabi ni Gubei, mabilis, kumuha rin ng mga magagaling na doktor. Dumating na ang mga doktor. Sabay-sabay tinignan ng mga doktor ang pulso ng ating bida. Unit agad din silang umalis. Habang nakatingin si Gubei sa ating bida, ang bida ay hindi pa rin magising. Pagmulat ng ating bida, nasa ibang dimensyon siya. Nagpakita ang master ng ating bida. Wika ng bida, "Master." Naglakad siya papunta sa kanyang master. Nang tuloy-tuloy, sabi ni Lu Piao, "Nia Lee, huwag kang mamatay." Habang nakahiga pa rin ang ating bida, wika ni Yuyin, umiiyak na siya ng mahigit 1 oras na. Gumanda na ang paghinga ng ating bida. Sabi ni Gubei, natahimik na siya. Alam ko na, walang mali sa kanya. Malamang ay naabot lang niya ang isang bottleneck sa kanyang cultivation. Sino ang nakakaalam? Kapag nagising siya, maaaring naabot na niya ang Dao ng Dragon Realm. Saad ni Xingyun, hindi yun ang reaksyon ng isang taong umuunlad sa cultivation. Kung ganoon, ang pulso niya ay magpapalit-palit sa pagitan ng isang malakas na tibok at isang mahina na tibok. Ngunit alinmang paraan, dapat ay maayos na siya. Saad ni Yuyin, talaga, wika ni Xingyun, huwag kang mag-alala, dahil natutulog siya, hahayaan natin siyang magpahinga ng sandali. Nakahiga pa rin ang bida. May tumawag sa pangalan ng bida. Nia Lee, habang nakahiga ang bida sa ibang dimensyon. Patuloy siyang tinatawag. Nia Lee, sumagot ang ating bida. Opo, Master, nasaan ka? Sa isip niya, kahit na nagbago na si Long Yuyin at hindi na siya isang banta sa kanya, maraming tao pa rin ang may sama ng loob sa iyo. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, kabilang ang pagiging sect master, upang maprotektahan ko siya. Wika ng master ng bida. Nia Lee, ginagamit ko ang magic note of heaven and earth upang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng aking intensyon. Ang iyong kapalaran upang baligtarin ang langit at lupa ay napakalakas. Kung wala akong gagawin, makikita ka ng Sage Emperor sa sandaling maabot mo ang Heavenly Access Realm. Ginagamit ko ang Heavenly Path Technique upang ilipat ang iyong kapalaran sa akin. Sabi ng bida, paano ito nangyari? Kumusta ka naman, Master? Wika ng Master ng bida. Nia Lee, noong maabot ng iyong cultivation ang Heavenly Access Realm, umalis na ako sa Divine Feather Sect. Nagbigay ako ng gabay sa iyong mga kaibigan sa ibang mga pangunahing sekta upang matulungan kanila sa hinaharap. Tungkol naman sa akin, hinahabol na ako ng mga deity servants. Ginamit ko ang Illusionary Secret Array upang itago ang aking aura, ngunit hindi ko na ito matatagal pa. Saad ng bida, Master, ginawa ko ang lahat ng ito upang mapanatiling ligtas ka. Hanggat ligtas ka, magagawa ko ang anumang bagay. Wika ng Master, bobo na bata, ang lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. May mga bagay kang dapat gawin. Gawin mo ang mga iyon. Huwag kang mag-alala sa iba pang mga bagay. Kung ang pagpatay sa Sage Emperor ay magliligtas ng mga buhay, kung gayon ay isasakripisyo ko ang aking sariling buhay ng walang pag-aalinlangan. Sa buong hindi mabilang na mga panahon, maraming tao ang gumamit ng Heaven's Divination Technique. Ang bawat makapangyarihang henyo na naging kamalayan sa kapalaran ay malungkot na nahulog sa digmaan laban sa Sage Emperor. Kung ang aking kamatayan ay magkakaroon ng halaga, kung gayon bakit hindi ko ito iaalay? Nang laki ang mata ng bida, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Habang nakikita niya ang kanyang master, nakangiti lang ito sa kanya. Sa isip niya,
Hindi ako makagalaw. Ito ay isang panaginip. May biglang umuusok. Napansin ito ng bida. Ito ay isang parang Susano. Hahaha, sabi nito, Ying Yuro, ang iyong kapalaran ay natapos na. Inutusan ako ng Lord Emperor na kunin ang iyong buhay. Saad ng bida, lingkod ng Sage Emperor, aabutin na ng lingkod ang Master. Sigaw ng bida, hindi, Master, tumakbo, habang nakahinto lang ang kanyang Master. Wika ng Master, maaaring mapatay ako ng Sage Emperor. Ngunit maaari lamang niyang pangarapin na putulin ang kapalaran na nag-uugnay sa langit at lupa. Sa sandaling maramdaman ng Heavenly Dawn na ang Sage Emperor ay nagbabanta sa lahat ng buhay. May darating upang maghatid ng katarungan sa pangalan ng langit. Tumawa ang lingkod na parang Susano. Maghatid ng katarungan ng langit. Ying Yuro, dapat mong alalahanin ang iyong sariling kapalaran. Minsan ay sinabi ng Sage Emperor, kung ang Heavenly Daw ay sumasalungat sa akin, kung gayon ay sisirain ko ito. Sinelyuhan ng Sage Emperor ang dating walang katapusang espasyo at panahon. Sa loob ng 200 taon, ang Heavenly Daw ay lubusang sasailalim sa refinement. Anong malawak na Heavenly Daw? Anong Supreme Sovereign? Iyon ay mga walang laman na salita na ginagamit ninyong mga cultivator upang linlangan ang inyong sarili at ang iba. Ang langit at lupa ay malalim at malawak na nagpapalaki sa libu-libong buhay. Wika ng Master, sa halip na magpakita ng pasasalamat, gusto mong patayin ang mismong langit at lupa na nagbigay sa atin ng buhay. Hindi ba nakakaramdam ng anumang kasalanan ang Sage Emperor? Sabi ng lingkod sa parang Susano. Paano kaya maiintindihan ng mataas na puso ng Sage Emperor ang isang simpleng kolonya ng mga langgam na tulad mo? Ying Yuro, oras na upang harapin mo ang iyong katapusan. Nakahinti lang ang Master, habang nakatingin ito sa ating bida. Tuluyan ng dinurog ng lingkod na parang Susano ang Master. Sigaw ng bida, hindi. Sino ang makakaintindi sa kahulugan ng buhay ng tao? Paglikha at pagkawasak, hindi na kailangan ng kalungkutan. Niyali, dapat mong gawin ang dapat mong gawin. At pupunta ako sa lugar na nararapat sa akin. Galit na sabi ng bida. Sage Emperor, tiyak na hindi kita hahayaang makatakas. Ito ay isang sama ng loob sa loob ng dalawang buhay. Sumisigaw ang bida habang nakahiga. Habang nakatingin ang kanyang mga kaibigan. Saad ni Yu Yin, mukhang malungkot siya. Sabi ni Gubei, marahil ay nananaginip siya ng isang bagay. Maraming tao ang pumupunta sa isang lugar. Masyadong masigla. Opo, ang mga elder at deacon na nakatalaga sa iba't ibang sulok ng Divine Feather Sect. Ay lahat ay bumalik na. Makikita ang isang kamay. Ito pala ang grupo ng bida. Sabi ni Lu Piao, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Nia Li ay hindi pa rin nagigising. Ang proseso ng pagpili ay magsisimula na, at inaalagaan siya ni Long Yuyin. Basta ba natin lang ba papanoorin si Long Tianming na maging acting sect master? Saad ni Gubei, ano pa ang magagawa natin? Reaksyon ni Xing Yun, Saad ni Gubei, kahit hindi tayo makikipagkumpetensya para sa posisyon ng acting sect master, hindi natin hahayaang magtagumpay si Long Tianming. Bakit hindi natin suportahan si Situ Bian? Mas mabuting hayaan si Situ Bian na kunin ang posisyon kaysa hayaang makuha ito ni Long Tianming. Wika ni Xing Yun, dapat natin siyang suportahan. Nagsisimula na, lumilipad na ang mga expert. Sabi ni Lu Piao, 1, 2, 1 milyon. Oh my God, napakaraming tao rito. Napakaraming tao sa ating sect. Nagbukas ang portal sa kalangitan. Wow! Ang 5 hierarch ay narito. Hierarch Linglong, Hierarch Martial Sky, Hierarch Dragon Blaze, Hierarch Sky Cloud, Hierarch Crimson Blood. Naniniwala akong alam ng lahat kung bakit natin pinagtipon ang mga alagad ng sekta ngayon. Nitong nakaraang mga araw, nakarating na ako sa ikapitong yugto ng kaharian ng ninuno ng Martial. Kailangan kong magpag-iisa upang makamit ang mas mataas na paglilinang.
Ang mga bagay sa sekta ay iiwan sa kumikilos na pinuno ng sekta. Ngayon, pipiliin natin ang kumikilos na pinuno ng sekta. Pinuno ng sekta, pakisabi ang mga kandidato. Ang kumikilos na pinuno ng sekta ay dapat piliin mula sa mga miyembro ng sekta. Sino sa inyong palagay ang angkop? Sky Cloud, bakit hindi pa dumating si Nieli na iyong binanggit? Hindi ko rin alam. Natatakot akong baka mas marami kang alam kaysa sa akin, tama ba? Oh, paano? Hindi ba alam ni Hierarch Linglong? May malakas na damdamin si Long Yuyin kay Nieli. Sinasabi na gusto pa nga ng ina ni Long Yuyin na magpakasal sila. Kung mangyayari ang kasalang ito, ang batang iyon ay magiging manugang ni Hierarch Linglong. Kaya, may ganun palang nangyayari. Hihihi, mukhang kailangan kong bigyang pansin ang Nieli na ito. Patuloy ang pag-uusap ng mga Hierarch. Malapit nang magsimula ang pagpili para sa kumikilos na pinuno ng sekta. Mayroong mahigit 200 elder. Sasabihin ng mga elder ang kanilang nominasyon. Ang mga na-nominate ng hindi bababa sa 10 elder. Pinakita si Flameless ay kwalipikado upang makipagkompetensya para sa posisyon ng kumikilos na pinuno ng sekta. Sabi ni Lu Piao, sino sa tingin ninyo ang mananalo? Reaksyon ng Hierarch. Dalawa lang ang na-nominate. Isang sorpresa. Totoo, ang dalawang ito ay may karapatang ma-nominate. Long Tianming, na-nominate ng 61 elder. Si Tu Bian, na-nominate ng 53 elder. Oh, kaya mayroon tayong dalawang kandidato para sa kumikilos na pinuno ng sekta. Maghintay tayo at tingnan kung may iba pang nominasyon. Kung wala, susundin natin ang nakagawiyang ritual. Long Tianming at si Tu Bian ay maglalaban gamit ang kanilang mga puwersa. Matagal ko nang hindi nakikita si Nieli. Naghahanda ako sa lahat ng oras na ito. Ang ibang mga Hierarch ay mausisa rin. Kahit ngayon, hindi pa siya sumusulpot. Anong ginagawa ni Nieli? Mabuti naman, oras na upang suriin ang inyong mga puwersa at kakayahan sa pamumuno. Maaari na kayong magsimula, ngunit ang laban na ito ay aabutin ng ilang oras, kaya makapagpapahinga ako ng kaunti. Fair na. Lumipad ang mga expert, nakita ang dalawang panig. Walang sinuman mula sa nakababatang henerasyon ang nakikipagkompetensya sa kanila. Dahil ang nakababatang henerasyon ay walang kakayahan o resources upang mamuno sa libu-libong tao. Kung mananalo ka sa laban na ito at makakuha ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa 3 Hierarch, ang iyong posisyon bilang pinuno ng sekta ay mapapanatili. Bilang kumikilos na pinuno ng sekta, dapat ding magkaroon ng kasanayan sa pamumuno sa iba, bukod sa sariling kakayahan. Kapag nakabuo ka na ng puwersa na libu-libo ang bilang, saka kakwalipikado na maging pinuno ng sekta. Nag-iisip si Tu Bian. Hindi dumating si Nieli. Sinaktan ba siya ni Long Tianming? Fair na, hindi dapat payagan si Long Tianming na umakyat sa posisyon ng pinuno ng sekta. Papunta na ang grupo ni Tu Bian sa kabilang grupo. Oh, nagpadala si Tu ng isang maliit na puwersa upang umatake. Sino sa tingin ninyo ang mananalo? Siyempre si Kuya Tu. Siya ang anak ng pinuno ng sekta, ngunit si Long Tianming ay hindi rin mahina na kalaban. Matapos maghanda ng matagal, wala na tayong magagawa. Ngunit pagmasdan ang labanan, nagtagpo na ang dalawang grupo. Sabi ni Yuyin, buwisit na, Long Tianming. Sa isip niya, well, pumunta lang ako rito para tumingin. Babalik ako at aasikasuhin si Nieli. Nagsimula na ang labanan. Oh, pantay ang lakas ng dalawang panig. Habang nanunood lang si Long Tianming. Hindi ito natutuwa, itinaas nito ang kanyang kamay. Biglang sumugod ang malalakas na expert sa kanyang likuran. Ang mga lalaking ito, napuno ng dugo ang paligid. 6 na daw of Dragon Realm experts. At base sa aking pandama, may 3 pa sa kanyang hukbo. Kailan pa siya nakakuha ng napakaraming daw of Dragon experts? Kayong 5, fair na, lumikha ng mga pagsabog, habang nanunood ang mga Hierarch. Nanana, mukhang matatalo si Tu Bian.
Ang pamilya Dragon Seal ba ang magiging kumikilos na pinuno ng sekta? Ang posisyon ng kumikilos na pinuno ng sekta ay para sa mga may kakayahan. Ano namang masama kung ang pamilya Dragon Seal ang magkaroon nito? Mali ang sinasabi mo, pinuno ng sekta. Ang aking pamilya Dragon Seal ay nararapat na nakamit ito sa pamamagitan ng lakas. Paano mo masasabing pinayagan mo ito? Ang kakaiba lang ay si Nia Lee ay nagsikap na maghanda para dito, binigyan pa nga tayo ng napakaraming sacred medicines. Bakit hindi siya sumipot para lumaban para dito? Isang pagkadismaya, Linglong, kung nandito si Nia Lee, hindi ba niya aagawin kay Long Tianming ang posisyon ng kumikilos na pinuno ng sekta? Ganon ba talaga ako kaliit? Binigyan tayo ni Nia Lee ng mga elixirs na sapat na upang itaas ang ating ranggo, na ginagawa siyang mas mahalaga kaysa sa sinumang kumikilos na pinuno ng sekta. Kung siya ay nandito, ano namang masama kung siya ang magkaroon nito? Linglong, huwag mong kalimutan ang mga salitang iyan. Siyempre, sa kaharian ng ninuno ng Marshall, ang bawat antas ay mahirap abutin na parang pag-akyat sa langit. Bukod pa rito, ang bawat pag-angat sa ranggo ay nagpapataas ng paglilinang ng maraming beses. Ang bawat pagpapahusay sa paglilinang ay may malaking epekto sa kapalaran ng sekta. Ang mga kontribusyon ni Nia Lee sa Divine Feather Sect ay higit na lumampas sa sinuman. Kahit na hindi alam ang pinagmulan ni Nia Lee, tiyak na kwalipikado siyang maging kumikilos na pinuno ng sekta. Patuloy ang nangyayaring labanan. Makikita si Long Tianming. Nakikipaglaban na rin ito, sabi ni Sito Bian. Long Tianming. Sumigaw ito habang namumuti ang mata. Ipinakita na niya ang kanyang demon spirit na may dragon bloodline. Isang celestial blood dragon. Isa ito sa mga pinakanatitirang mga demon spirit na may god-level growth rate. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.